of the nation. Walang nagawa ang estudyanteng nakapulang palda nang sapakin siya ng isa pang estudyante. Salit-salitan din siyang sinampal ng iba pang mag-aaral. Sa isang video, makikitang itinulak pa ang biktima. Natigil ang pananakit nang umawat ang may-ari ng isa sa mga tindahan. Ang nag-viral na video ng pambubuli nakunan sa Bambang, Nueva Vizcaya noong Martes. Ayon sa pulisya, lumalabas na nakainom ang mga sangkot na magkakaibigan daw at nagkaalitan. Kinundina ng school principal ang nangyari at tiniyak na aaksyonan ang nangyaring bullying. Nagsasagawa ng mediation proceedings ang paaralan. Pinaimbestigahan na rin ito ng alkalde. Bago ngayong gabi, saksak sa kaliwang dibdib ang lumabas na cause of death ng TNVS driver na pinatay at hinold up noong May 18. Eksklusibong nasaksihan ng GMA Integrated News nang ituro ng mga sospek ang masukal na gilid ng daan sa Nueva Ecija na pinagtapunan sa biktima. May report si John Consulta, exclusive. Napagit yung puso. Hindi mo makuha. Tuluyan nyo na. Patayin ka na namin. Dinig sa dashcam footage na ito ang mga huling sandali ng TNVS driver na si Raymond Cabrera. Nawala siya noong May 18 kung kailan sinundo niya ang tatlong pasaherong nag-book sa kanya sa Parañaque. Sila ang mga umunoy humold up at pumatay sa kanya. Nang araw ring yun, nakita ang sasakyan sa Valenzuela pero hindi ang katawan ni Cabrera. Kagabi, sumuko ang tatlong suspect na nauna nang nasampahan ng reklamo. Pagka papunta tayo dito po yun sa kaliwa. Opo, doon pa balikan. At ngayong araw, eksklusibong nasaksihan ng GMA Integrated News ang pagturo ng dalawa sa tatlong suspect sa pinagtapunan nila sa katawan ni Cabrera sa masukal na bahagi ng tabing kalsada sa Zaragoza, Nueva Ecija. Ay, ito sir, dito po, dito po na Raymond. Sige, saan? Ito nga. Yan pa? Ito nga. Andyan pa ba? Andyan pa ba? Andyan pa ba, bro? Eh, yung bato, sinasabi niya. Ito pa yung ano. Ito pa yung buto. Kasi ito yung buto. Hindi nila ako sinagot kung bakit doon nila tinapon si Cabrera. Bakit ganyan reaksyon mo? Gustong kumihin ng tao sa inyo kasi isa ako sa mga naging instrumento ng Diyos para mangyari. Sorry po. Ay nga mask dahil medyo hindi na nga maganda yung amoy dito sa area at sa ating nakikita ngayon ongoing ang retrieval operations ng NBI at inuuna nilang kunin yung merong nakuhang car matting, may nakuhang damit at sa ngayon ay kukunin na yung pinakamismong katawan ng ating TNVS driver. Batay sa autopsy report, stab wound sa kaliwang dibdib ang ikinamatay ni Cabrera. Sa aming panayam sa isa sa mga suspect, sinabi niyang gipit lang sila kaya nang hold up. Pero nanlaban daw ang driver kaya nahiwa ng kutsilyo sa kamay. Ako po yung unang nasaksak ni sir. So inagaw niya yung kutsilyo mo? Hindi namin na sana malakas skill. Naging respond ng katawan ko po yung gumante. Umamin ang isa pang suspect na napag-usapan nilang gamitin ang sasakyan at TNVS app ng biktima para mang-hold up ng ibang pasahero. Yung sinabi po niya nung sa plan B po, Anong plan na babiyahin niya po yung ni Mr. Cabrera po. Tapos, Gagawa po ulit ng ano, sabi ko, nang gagawa na kunyari, yung ganun po, hold up yung para magkapera po. yung ano sir? Po. Yung Yung magiging sakay po. Ang isa sa mga suspect, bahagi pa ng online TNVS community. TNVS din po ako. Humingi rin po ako ng pasensya sa lahat. TNVS community. Hindi ko po inaasam. Mapapatawad niyo ako pero hindi po ako ng tawad sa inyo. Pamamuhay sa Diyos. Nagpapasalamat ang pamilya Cabrera sa mga tumulong na matuntun ang kanyang katawan. Pero ramdam pa rin sa kanila ang puot. Narinig natin sa dashcam, humihingi ng awa ang asawa ko sa kanila na tama na po. Pero ang ginawa nila, sinaksak pa rin nila ng sinaksak. Inanap pa rin nila yung puso. Kung saan, hindi sila tao eh. Mga hayop sila. Sinaniban sila ng demonyo.
na nawalan kami ng pati di pamilya dahil sa ginawa nila. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa patuloy na pagsuyod sa Taal Lake para sa mga labi ng nawawalang sabongero, 2 pang bag na dito ko ang laman ang natagpuan ng divers ng Philippine Coast Guard. May report si Rafi Tima. Hindi kalayuan mula sa pampang ng Taal Lake sa Laurel, Batangas, 2 pang bag ang iniangat ng mga diver ng Philippine Coast Guard. Ipinasa ang mga ito sa mga taga-PNP Scene of the Crime Operatives at isinilid sa mga cadaver bag. Hindi pa malinaw kung ano ang laman ng mga bag. Susuriin ng mga yan pati ang nakuhang buto kahapon. Yung description ng divers natin sa bottom, halos 1 meter lang yung visibility. So kapa-kapa. Pero pag nakita nila na yung nakabalot dun sa isang object ay maaring mag-disintegrate dun sa or maggutay-gutay, binabalutan na natin yun together ng fine mesh net para kung mag-ascend na tayo, hindi siya magsabog-sabog, no? Ganun yung ginagawa natin. We handle it very carefully. Ayon sa DOJ, kung lalabas sa forensics examination na buto ng tao ang nakuha sa lawa, ikukumpara ang DNA nito sa DNA samples mula sa mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kukonsultahin din ng DOJ ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. Sabi ni Fortun, handa siyang tumulong sa mga otoridad. Definitely, you cannot do a thorough investigation including an examination on site. Dadalhin mo yan sa laboratory mo, most likely a morgue. Sa akin yan, pa-x-ray ko, to be sure. At kung mapapatunayang sa tao nga ang mga buto. Isipin mo agad, hindi yan adult na siniksik sa sako kasi hindi kaya. So ano yan? Disarticulated, dismembered, remains, skeletal remains na ba or parts na siniksik mo sa sako. Between burning and burak, I would prefer burak kasi mahuhugasan yung buto, kung buto nga yan. Kasi kung burning yan, medyo lumalabo ang DNA testing. Ilan naman sa mga kaanak ng mga sabongero nagsindi ng kandila sa pampang habang isinasagawa ang retrieval operation. It's a mixed emotion, excited, at the same time nalulungkot, merong kaba, pero ganun pa man, we are very happy at least finally lahat ng sinasabi ni Don Patidongan ay totoo. Magpapatuloy ang retrieval operation sa lugar kung saan nakita ang mga bag. Sabi ng DOJ, meron pa silang ilang impormante bukod kay Julie Don Patidongan na nagtuturo kung saan pwedeng maghanap ang PCG. There are other locals that have given similar information. Merong minark ang Philippine Coast Guard na 2 site, no, kung saan may nakapkapan na mga sako. Pinagtutulungan daw ng PNP, CIDG at NBI ang investigasyon. May prosecutor din sa lugar para sa mabilis at maingat na investigasyon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isa pang minor de edad na sangkot sa pagpaslang sa isang babae sa Tagum City, Davao del Norte. Isang welder naman ang nakuryente habang nagkakabit ng solar light sa Misamis Oriental. May spot report si Von Aquino. Sa gitna ng ulan, sinagip sa bubong ng bahay ang isang lalaki sa Tagoloan, Misamis Oriental. Welder siya na nakuryente umano habang nagkakabit ng solar lights. Pero dahil wala namang nakitang kawad sa lugar, iniimbestigahan pa ang nangyari sa kanya. Ligtas ang biktima na kinukunan pa ng pahayag. Sa Cagayan de Oro City, sugatan ng isang pedicab driver ng masaksak sa rayot. Nadamay lang umano ang driver sa 2 grupong nagsagupa sa lugar. Hawak na ng pulisya ang menor de edad na nanaksak gamit umanong improvised na patalim. Kinukunan pa ng pahayag ang biktima at pamilya ng suspect. Hawak na ng mga otoridad ang 3 sa 4 na nasasangkot sa kaso ng 19 na taong gulang na babaeng 38 beses na sinaksak at ninakawan pa sa Tagum City, Davao del Norte. 15 taong gulang ang ikatlong na aresto kanina madaling araw. Naunang naaresto kahapon ang 2 niyang kasama na edad 14 at 17. Tinutugis ang isa pa. Ayon sa isang abogado sa Juvenile Justice and Welfare Act, hindi pwedeng ikulong ang isang CICL o Children in Conflict with the Law na edad 14 pababa dahil sila ay walang pananagutang kriminal.
Pag nasangkot sa isang krimen, ang isang minor de edad na 15 taong gulang pababa, ang requirement ng batas ay kailangan pakawalan ito at i-turn over sa kustodiya ng kanyang magulang o kaya ng pinakamalapit na kamag-anak para idaan sa diversion proceedings, para sumailalim sa diversion proceedings ng DSWD. Kung ang edad naman ay 15 hanggang bago mag-18 at lumabas sa assessment ng DSWD na may discernment o pag-intindi na sa pangyayari ang CICL, dito na siya pwedeng sampahan ng kasong kriminal. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Training aircraft ng isang flying school bumagsak sa Iba, Zambales. Ligtas na at ginagamot ang saka nitong flight instructor at 3 estudyante. Habang iniimbestigahan ang insidente, sinuspindi muna ng 7 araw ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang flying school na may-ari ng eroplano. Inilibing na sa Kalinga si Patrolman Harwin Courtney Bagay, ang pulis na binaril ng suspect sa pang-hold up sa Quezon City noong June 30. Kinilala rin ng PNP ang kabayanihan at sakripisyong ginawa ni Bagay. Nakauwi na ng Pilipinas ang 6 sa 17 Filipino crew ng MV Magic Seas, ang isa sa 2 barkong inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. 2 batch ang dumating kanina sa NAIA at Clark International Airport. Tumanggap sila ng financial assistance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Samantala, sinabi ng Department of Migrant Workers na nagsorry ang may-ari at manning agency sa Pilipinas ng Eternity Sea, ang isa pang barko na inatake ng Houthi. Suspendido pa rin sila at iniimbestigahan ayon sa DMW. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagtatapos ng kanyang tour of duty sa Pilipinas, bumisita sa GMA Network si Israeli Ambassador to the Philippines, Ilan Flus. Kasama sa mga sumalubong kay Ambassador Flus, si GMA President and CEO Hilberto R. Duavit Jr., GMA Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV, and Synergy Oliver B. Amoroso, at GMA Vice President and Head of Corporate Affairs and Communications, Angela Javier Cruz. Sa isang panayam, sinabi ni Flus na hindi siya naniniwalang may Israel connection ang barkong Magic Seas na pinalubog ng grupong Houthi sa Red Sea dahil dumadaong daw sa Israel. Pero malinaw daw na isa itong terrorist attack. Nangyari ang pag-atake sa gitna ng binubuong ceasefire at hostage deal sa Gaza sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. At kasabay rin ng pulong ni US President Donald Trump at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Amerika. And I really hope and pray that the seafarers that are still missing will be found safe and sound. Kapuso primetime Princess Barbie Forteza, nilinaw ang pagkakalink sa kanya ng hindi lang isa, kundi 3 lalaki. Una si Alden Richards. I would consider Alden as one of my constants talaga. Yung pag may problema ako, Alden, ganito, ganyan, ganyan. Hindi naman ako nangungutang. Kung kailangan ko lang ng, kunyari, advice. Sunod ang running mate niyang si Jameson Blake. So yung nagkasama kami sa pelikula, itong recent run namin, siya naman yung nag-invite. Just like how my other runner friends invite me to run. So it's pretty, yun lang talaga yun. And we are not together. At ang other half ng Team Barda na si David Licauco. Simula ng taon na to, I would say na we've grown closer talaga. As compared to before. I think the care that we have for each other is really genuine. Naungkat din ang muli nilang pagkikita ng ex-boyfriend na si Jack Roberto sa Beyond 75 anniversary event ng GMA Network. I don't want to discuss it any further. Dustin Yu at Bianca De Vera reunited para sa isang fan meet. Kilig overload ang visuals and chemistry ng Dusby Duo. Hinangaan din ang kanilang genuine love for animals nang mag-donate ang kanilang official fan group ng 200,000 pesos para sa Animal Kingdom Foundation. Nagbabalik naman sa GMA Music ang singer, actor, and comedian na si Jano Gibbs. Sabi ni Jano, it's good to be back with the family.
Kulitan ni Kapuso primetime queen Marian Rivera at panganay na si Zia aliw sa isang TikTok trend. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pusod ng Cagayan, may tinutuklas na kuweba na bukod sa angking ganda, tila dadalhin ka rin sa mundo ng mga sangre. G tayo dyan sa report ni Oscar Oida. Asnamon Voyanzar. Encantadia vibes, right? Mapapasambit ka ng mahiwagang salita kapag pinasok ang kuwebang yan. Para bang dinala ka sa mundo ng mga diwata. Pero wait, bagong kaharian ba ito? Bakit wala si Nunong Imaw? Yan kasi ang Libsong Cave sa Lasam, Cagayan. Mula sa salitang Ilocano na libsong o deep hole, kaya tila isa itong mahiwagang lagusan. Magsisimula ang adventure sa nasa 50 metrong lalim na bukana ng kuweba. Pagpasok, makikita ang iba't ibang mineral formations. Para itong kaharian na nahahati sa dalawa. Sa kaliwa ang mas ikamamangha, ang mga kumikislap na stalactites at ang umaagos na napakalinaw na tubig. Habang ang kanang bahagi, mas malawak, mas kakaibang rock formations ang makikita. Flowstones, draperies, stalactites, napakaraming bat holes na pinamamahayan ng mga paniki at pinamumugaran rin ng mga ibong layang-layang. Dito matatagpuan ang isang natural formed pool na hindi pa malaman ang lalim. Ang haba ng kuweba, aabot sa 200 metro. Kauna-unahang naidokumento ito ng The Explorer Lasam Team na nakipag-ugnayan sa DNR upang magkaroon ng assessment o pagsusuri at maitala sa rehistro ng Regional Cave Committee, ang Libsong Cave. Sa ganda ng kuwebang ito, malaki raw ang potensyal nitong maging isa sa mga ecotourism site sa Cagayan. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.